Umaga ng December 10, 1994, ang isa sa mga eroplano ng Philippine Airlines Boeing 747 Flight 434 ay naka-schedule na bibiyahe mula Manila Ninoy International Airport at mag-stop over sa Mactan, Cebu, tsaka naman dediretso sa kanyang final destination sa Narita International Airport sa Tokyo, Japan. Subalit hindi alam ng mga crew at ilang mga pasahero nito na ang isa sa mga kasama nilang pasahero ng flight na yon ay isa palang terorista at nagpaplano na pasabugin ang eroplanong sinasakyan nila. Hindi nga nagtagal noong araw na yon, habang kasagsagan na ng kanilang biyahe ay isang malakas na pagsabog ang naganap mismo sa loob ng eroplano. Ang malaking tanong ngayon ay mabubuhay kaya ang mga sakay ng eroplano at sino ba ang may utak sa nangyaring insidenteng ito at ano ang kanyang naging motibo? Ating alamin ang lahat ng yan dito lamang sa channel na ito. Alas 5 ng madaling araw nang umalis ang Philippine Airlines Flight 434 sa Ninoy International Airport at sakay nito ang nasa 20 mga pasahero at pupunta muna ito ng Cebu para kunin doon ang nasa mahigit 200 pang mga pasahero na tutungo naman sa Japan. Isa sa mga pasahero noong umalis sa Manila Airport ang eroplano ay ang nagngangalang Armaldo Forlani. Walang kaalam-alam ang lahat sa kung sino ang taong ito. Maging ang mga crew ay hindi nalaman na siya ay isang terorista at miyembro ng Al-Qaeda Group. Lingid din sa kanilang kaalaman na mayroon pala siyang maitim na balak noong mga oras na iyon. Hindi nga nagtagal at sa kasagsagan ng kanilang biyahe ay pumasok si Armaldo Forlani sa laboratory ng eroplano, dala ang kanyang toiletry bag. Pagkapasok nito sa laboratory ay dito niya hinubad ang kanyang sapatos para kunin dito ang mga nakatagong gamit sa paggawa ng homemade explosive device katulad ng baterya, wires at spark source na itinago niya mismo sa takong ng kanyang sapatos. Ang pagkakalagay di umano ni Armaldo Forlani ng kanyang mga gamit sa takong ng kanyang sapatos ay sadyang napakatalino daw dahil inilagay niya ito sa level kung saan hindi ito madedetect ng mga metal detector. Noong mga panahon kasing ito ay hindi pa ganun ka-advance ang technology o mga detector sa mga paliparan dito sa Pilipinas. Kaya naman, walang kahirap-hirap nitong naipasok sa airport ang kanyang mga gamit sa paggawa ng bomba. Pagkatapos niyang makuha ang mga kailangan niyang gamit sa kanyang sapatos ay sunod na hinubad ni Forlani ang kanyang suot-suot na digital watch at ito ang ginamit niya bilang timer ng bomba. Matapos yun ay inilabas naman niya ang mga natitirang materyales na nakatago naman sa kanyang toiletry bag at dito ay nagsimula na siyang buuin ang kanyang bomba. Itinakda niya ang timer pagkaraan ng 4 na oras. Kung kailan sa mga oras na ito ay tiyak at siguradong nakababa na siya ng eroplano sa Cebu at ang eroplano naman ay tutungo sa susunod nitong destinasyon patungo sa Tokyo. Matapos niyang mabuo ang bomba ay inilagay niya ulit ito sa bag at bumalik sa kanyang nakasign na upuan. Maya-maya pa ay nagpaalam siya sa isang flight attendant upang lumipat ng upuan dahil gusto daw niya lang mas magandang view. Pinayagan naman siya ng flight attendant at pinalipat siya sa seat 26K kung saan palihim na inilagay ni Forlani ang bomba sa ilalim ng upuan na iyon. Lumapag ang Flight 434 sa Cebu bandang 6:50 na ng umaga at kasabay nito ay kalmadong bumaba ng eroplano si Forlani na para bang wala itong ginawang masama. Sa pagkakataong ito ay nakaset na ang bomba at nagbabantang sumabog sa susunod na flight ng eroplano. 8:38 ng umaga, pagkatapos ng 38 minutong pagkakaantala sa paliparan ay lumipad ng muli ang eroplano na may kabuuang 273 na pasahero nito. Kabilang sa kanila ang 24 years old na si Haruki Ikagami, isang Japanese industrial sewing machine maker na bumalik mula sa isang business trip sa Cebu at nakaupo sa seat 26K kung saan nakatago ang bomba. 4 na oras pagkatapos na itanim ni Forlani ang kanyang bomba ay ang device ay sumabog sa ilalim ni Ikagami. Kaagad na kinamatay ito ng lalaki at dahil dito ay nasugatan ng karagdagang 10 pasahero sa katabing upuan sa harap at sa likod ng seat 26K. Ang pagsabog ay puminsala din ng malaking bahagi ng cabin floor at nag-iwan ng malaking butas papunta sa cargo hold at ang mabilis na expansion ng cabin mula sa pagsabog ay nagdulot ng pagkaputol ng ilang mga control cable sa kisame na kumokontrol sa kanang aileron ng eroplano.
Gayon din ang mga kable na nakakonekta sa steering control ng pilot captain at ng first officer. Ang isang pasahero na kinilala bilang si Masaharu ay ikinuwento sa mga otoridad ang kanyang mga nasaksihan. Ayon sa kanya, ay ang mga pasaherong nasugatan ay sinubukang lumayo mula sa lugar ng pagsabog, ngunit sinabi ng cabin crew sa mga pasahero na manatili sa kanilang lugar hanggang sa ma-assess nila ang sitwasyon. Ang flight attendant ay inilipat ang isang nasugatang pasahero palayo sa lugar ng bomba. Pagkatapos ay nakita na ito si Ikagami at sinubukan niya itong hilain palabas ng butas, subalit napagtanto nito na ang karamihan sa katawan ni Ikagami sa ibaba ng bewang ay naputol na at nalaglag na sa butas. Upang maiwasan ang karagdagang pagpanik ng mga pasahero ay tinawag nito ang isa pang flight attendant upang tulungan siyang takpan ang katawan ni Ikagami gamit ang kumot, at kanila itong nilagyan ng oxygen mask kunwari upang kumalma ang iba pang mga pasahero at isiping nawalan lang siya ng malay. Bukod kay Ikagami ay 10 pasahero pa ang nasugatan at isa ang nangangailangan ng agarang medical atensyon. Dahil sa pagsabog ay nabutas ang sahig sa ilalim ng upuan at umabot hanggang cargo hold. Mabuti na lang at hindi umabot ang impact hanggang sa parteng fuel tank ng eroplano, dahil sigurado na malilitsyon silang lahat na sakay ng eroplano kung nagkataon. Dahil dito ay hindi sumabog ang buong eroplano na kung iisipin natin ay maaari nating ituring na isang himala. Ayon sa pag-aaral ng mga otoridad, ang pagkakapwesto di umano ng bomba ay nakatulong upang ang pagsabog ay hindi umabot sa fuel tank ng eroplano. Ibig sabihin ay hindi naging kalkulado ang kilos ng terorista sa pagtatanim niya ng bomba. Ayon sa mga otoridad ay siguro daw ay nagmamadali si Armaldo Forlani sa pagpupwesto ng kanyang bomba, kung kaya't ang impact ng pagsabog nito ay hindi gaanong nakafocus sa mismong fuel tank sa ilalim ng C-26K. Dagdag pa ng mga otoridad ay iniligtas nito ang panlabas na struktura ng eroplano dahil ang katawan ni Ikagami ay ang mismong sumalo o umabsorb ng karamihan sa puwersa ng pagsabog. Ang ibabang kalahati ng katawan ni Ikagami ay nahulog sa cargo hold. Bukod pa dito, dahil sa 38 minutes nitong pagkakantala sa pag-take off mula sa Cebu ay ang eroplano ay hindi gaanong malayo sa dagat gaya ng inaasahan, kaya naman hindi naging mahirap para sa kapitan na tumawag ng isang emergency landing. Sa huli ay nagawa ng piloto na mailanding ng matiwasay ang eroplano at nailigtas ang natitirang 273 ng mga pasahero nito, kasama rin ang 20 pa ng mga airplane crews. Hindi naman nagtagal at natuntun din ng Manila Police ang mga bateryang ginamit para sa bomba at iba pang mga tool. Nagawang matapos ng pulisyang investigasyon at nalaman ang buong pagkatao ni Armaldo Forlani. Naging susi kasi ang aksidenteng pagliyab ng mga chemical sa isang kwarto sa Doña Josepa Apartment Building sa Manila, partikular sa Unit 603 noong January 6 and 7, 1995, isang buwan matapos ang nangyaring pagbomba sa Flight 434 ng Philippine Airlines. Nang i-report sa Bureau of Fire ang nangyaring usok mula sa kwarto ay dito nadiskubre na ang isang tenant ay isang membro ng Al-Qaeda Group sa ilalim ni Osama Bin Laden, sa katauhan naman ni Ramzi Youssef na gumagamit ng mga peking pangalan, at isa dito ay ang pangalang Armaldo Forlani. Isang Abdul Hakim Murad ang nagtangkang balikan sa kwarto ang laptop ni Youssef o Armaldo, pero nahuli ito ng mga Western Police District sa pangunguna ni dating WPD Chief Abilino Razon na nooy head ng PSG Special Operations Group. Si Armaldo Forlani o Ramzi Youssef sa totoong buhay ay ipinanganak sa Kuwait at nag-aral ng electrical engineering sa United Kingdom. Nagsanay at nagpakadalubhasa sa paggawa ng bomba sa Pakistan. Toong February 23, 1993, siya ang responsable sa nangyaring pagsabog sa World Trade Center na ikinasawi ng 6 na tao. Nang ito'y bumalik sa Pakistan ay tinangka na itong patayin ng isang prime minister, subalit nabigo ito kung kaya ay nauwi sa Pilipinas ang kanyang pagtatago. Dito ay nagawa nga niya ang ilang pagpapasabog sa iba't ibang parte ng Pilipinas, tulad ng pagsabog sa isang mall sa Cebu, sa Greenbelt Cinema, at nangyari nga ang kanyang test bomb sa flight ng Philippine Airlines Flight 434. Isang test plot lang pala ito sa mga nakabinding malaking plano nila na tinatawag na Bujinka plot. Ibig sabihin ay explosion o loud bang. Naging matagumpay naman ang kanilang pagkakahuli matapos ang isang buwan sa Pakistan, at pinunta nila ito sa Amerika upang humarap sa kanyang paglilitis sa ginawang pagpapasabog sa World Trade Center.
Pinatawan na ito ng New York Supreme Court ng life sentence na may karagdagang 240 years at ginugugol ang kanyang sentensya sa ADX Florence Prison.